wabarakatuh. Welcome, maniusap kita sa lain na usap ng edisyon sa itong panagkuban sa itong tanamanon sa Lambang Samoro, the CBCS Special Advocacy, FB Live on Air, din na pangubatis ng sigihan ng DXUM. At ang adlong Sabado, magadungog-dungog kita, maguban kita ni itong tanamanon live. Live sibihan ng DXUM. Usab, live usab kita sa ato ang Facebook, no? Live kita sa ato ang Facebook sa mi buat nga account wala gyapon live kita sa ato ang panag-uban sa turnon sa Lambang Samoro so adlong Sabado pizza 19 sa bulan sa Hulyo kasamtangang tuig 2025, no? Ato ang turnon ang sa Lambang Samoro Special Advocacy FP Live on Air. Ato sa bisikutan ng pila ka mga katikaran, may kalambigitan sa nagapadayon nga transition, no? Transition, meaning ang transition diha sa ato ang Bangsamoro transition sa ato ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Labi na ni ining kapanahunan, no? Kay kapila na Oktaba ang maong eleksyon. So definitely October 13, 2025, mao na ang pinakauna nga eleksyon diha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa mao nga dapit, no? Kay gani ang ngadtong isa ka adlaw ang Kumilik doon na notice to proceed. Kumilik to proceed with the conduct of 2025 Bangsamoro Autonomous Muslim Mindanao Parliamentary Election alang sa 73 seats. Kaya naman na to nga gi-apportion ang nabiling seats diha sa Bangsamoro Autonomous Mindanao Parliament tungod lagi sa pangitabo nga doon na may nakuhaan, no? Sa labi na sa pipila ka mga isa ka probinsya sa Sulu, no? So tungod sa absence sa legislation sa nag-iingon until such time nga doon ay bagong balaod doon ay legislation nga mo Oktaba sa maong piniliay, no? Batok sa Kumilik tungod kay wala man wala may legislation nga reallocate sa 7 Bangsamoro Parliament seats nga gi-assign ngadto sa Sulu, no? Sa probinsya sa Sulu ang Commission on Election mopadayon sa pahigayon o October 13, 2025 Bangsamoro Autonomous Muslim Mindanao Parliamentary Election nga kuan lamang 73 ka seats aron kini pagabutuhan sumala sa Commission Election Minute Resolution number 250738 pinitsahan niadtong 17 June 2025. Ang desisyon usab na naabot na come up kahuman nga ang pinaka-careful study pagkonsidera sa tight pre-election timelines may kalambigitan sa 2025 BARM parliamentary election. Ang gidaghanon sa maong seats diha sa parliament para sa distrito ng mga representante gi-allocate sa bang probinsya sa Bangsamoro region nga usab apektado sa maong resolusyon. Sa kasamtangan, ang 7 ka district representatives nga mga lingkuranan dapat dugang nga lingkuranan diha sa member sa parlamentaryo gi-allocate sa bang probinsya samtang gi-allocate sa probinsya nya 7 ka distrito ang Bangsamoro Parliament usab gi-allocate sa Sulu ag konsidera kini nga temporarily vakante kay kinahanglan 80 man ang balaod nag-ingon nga adunay pagapilion nga 80 member of parliament may mulangkob sa kanang kasamtangan nga Autonomous Region in Muslim Mindanao, no? So ang maong mga bakante pilapan pinaagis presidential appointment or sa kabisang paghuman sa eleksyon nagis sa ruling Supreme Court, so maabot ang legislation gikan diha sa Bangsamoro Authority sa ato ang nasod nga Pilipinas. Mao na ang litis ka katikaran, no? 73 lang ka seats, no? Anyway, doon na pa'y bakante. Pero kung ano na lang pinaagi sa by appointment later on upang pagtudlo ni ana, no? So mo nay katikaran diha sa Bangsamoro Autonomous Muslim Mindanao in as far as
sa pagpahigayon og eleksyon. Definitely doon na eleksyon unya ang pilion 73 ka seats lamang tungod lagi kaysa kanang doon na may mga doon na may mga vacancies. Dugang katikaran diha sa Bangsamoro, bagay pa lamang ang Bangsamoro Mufti nagpadayag sa iyahang suporta sa paglunsad sa gitawag nga Bangsamoro Endowment Call and Guidance Center. Kaya gayon, no? Ang Bangsamoro Endowment Call and Guidance Center, kung BECGC, was formally launched, formal nga gilunsad niadtong Hulyo 14, 2025 niadtong equivalent kadto sa 19th of Muharram 1447 sa isang kalendar diha sa Immanor Convention Hall sa Cotabato City. Ang seremonya nagtimaan sa usa ka significant nga milestone diha sa Bangsamoro region sa iyahang paningkamot niini alang sa moral governance og Islamic nga panakiusa, Islamic unity ug ang community empowerment. Ang maong aktibidad mismo tambungan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Pakakuha ug ang mga respected ulama nga dunay presensya sa Bangsamoro Mufti si Sheikh Abdul Rauf Gyalani, ang mga religious scholars, community leaders ug usab ang mga opisyales sa kagamhanan o ang mga stakeholders nagkatigom aron saksihan ang pag-establisar sa pioneering institution nga mo-aspire sa pag-transform sa region ngadto sa ethical leadership ug spiritual guidance. Sa iyang remark, ang Bangsamoro Mufti nipadayag sa iyang kinasing-kasing nga pasalamat ngadto sa pagminaagi sa pag-establisar niining mong center pag-ila usab sa major step sa pagpakusog sa panagiusa ug kolaborasyon tali sa mga ulama, mga dedicated ulama ngadto sa noble mission sa dakwah nga iyang gi-describe Chief Center dili lamang platform for spiritual enrichment apan usab kini siya tulay nga mokonekta sa Islamic scholars sa broader community. Sa iyang gi-emphasize nga ang center dili lamang exclusive alang sa mga Muslim, kundi mag-extend usab kini og mga serbisyo ngadto sa non-Muslim ilabi na sa mga new reverts to Islam. Mag-offer kini sa guidance, support og halawom nga pagsabot sa pagtuo, no? Ang Mufti iyang gi-highlight ang importance sa inclusivity ug accessibility. Usab ang center mahimong makapadali sa paabot ngadto sa publiko sa mga qualified scholars alang sa ilahang religious requirements, inquiries, personal concern o mga spiritual needs. Usab iyahang gipaabot ang panginahanglan mato pa gitawag ang Islamic scholars ug ang mga dawa advocates nga mobarog panakiusa alang sa katuyuan aron paglihok, no, sa hiniusang og susama nga katuyuan ang maong base sa ilahang gibuhaton, no? So stress ang panakiusa og isip sa mo siya cornerstone sa Islamic strength ug progress. O pinaagi sa center ang kolektibong tingog ug ang mga ulama may maka-inspire, educate ug mopaangat sa Bangsamoro community ug uban pa. Sa kini ka klarong misyon, sa ka visionary goals sa Bangsamoro Endowment Hall and Guidance Center karon mao'y mahimong leading force sa faith-based governance, spiritual resilience ug kolektibong panakiusa. Isip Bangsamoro region nag-advance sa iyang self-governance institution sama sa BECGC kadunay nga nag-isip sa dakong rolyo sa paghulma sa katilingban nga nakabase sa hustisya, compassion and Islamic values. Mo kanay pamahayag ni Abdul Rauf Gyalani sa ang Bangsamoro Mufti may kalambigitan sa pag-launch sa ceremonial launching sa Bangsamoro Endowment Call and Guidance Center, no? Ato sang ibalik sa pikas nga lawak kung nakita magpadayon sa katapusang segment ato ang tulumanon.